Sa digital na panahon ngayon, napakabilis kumalat ng impormasyon. Maging ang mga bagay na dapat ay nagpapasiklab ng seryosong diskurso sa ating lipunan. Ngunit nitong mga nakaraang araw, may isang viral chat leak na umalingaw sa social media. Bagamat sensitibo ang paksa, mahalaga itong talakayin hindi upang magchismis, kundi upang magsilbing babala at paalala sa lahat ng mga magulang, mga guro at taga-pangalaga. Hihimayin natin ngayon ang takbo ng isip ng ilang kabataan at kung paano natin sila magagabayan ng tama. Suriin natin ang konteksto ng mga kumalat na screenshots. Makikita ang pag-uusap ng dalawang individual na nagbabalak magdala ng mapanganib na kagamitan, partikular na ang isang revolver o armas. Mapapansin na batid nila ang kanilang mga magulang o kapamilya ay posibleng makatuklas ng kanilang balak. Kaya naman ay nag-isip sila ng paraan upang itago o ilabas ito ng palihim. Tinalakay pa nila ang mga estratehiya tulad ng pagtulog sa bahay ng kamag-anak para doon kuhanin ang kagamitan. At ang paggamit ng balaklava o proteksyon sa mukha. Ang nakakabahala rito ay ang tila kawalan ng takot sa panganib at ang intensyong gawin itong content o video online. Higit sa lahat, binanggit nila ang isang institusyon ng edukasyon, ang paaralan, bilang lugar ng kanilang tagpuan. Sa sumunod na mga bahagi ng chat, makikitang natuloy ang kanilang pagkikita base sa ipinadalang larawan na nasa loob ng isang pasilidad. Tingnan natin ito sa mas malalim at profesional na pananaw. Sa mga huling bahagi ng chat, hayagang pinag-usapan ng mga menor de edad ang kanilang edad, 14 at 15, at ang kanilang pananaw sa batas gaya ng Juvenile Justice and Welfare Act. Dito lumalabas ang tatlong mahahalagang aspeto na dapat nating suriin bilang isang lipunan. Akala ng maraming kabataan, ang pagiging menor de edad ay isang shield o lisensya para makaligtas sa pananagutan. Ayon sa batas, bagamat may ibang proseso ng rehabilitasyon ang mga menor de edad sa ilalim ng Juvenile Justice Act, hindi ibig sabihin nito ay walang kahihinat ng parusa o interbensyon ang mabibigat na paglabag. May pananagutan pa rin ang mga bata at maging ang mga magulang ay pwedeng madamay sa sibil na obligasyon. Ang tila, pagbibiro at pagtawa habang pinag-usapan ang seryosong pinsala o pagbawi ng buhay ay sinyales ng tinatawag na cognitive desensitization dahil sa labis na pagkalantad sa mga mararahas na laro, video o internet content. Nawawala sa isip ng kabataan ang tunay na bigat at permanenteng epekto ng karahasan sa totoong buhay. Sa psikolohiya, ang mga nasa edad na 14 hanggang 15 ay nasa yugto ng paghahanap ng pagkakakilanlan. Ang paggawa ng mga mapanganib o bawal na bagay ay nagiging paraan nila upang magyabang o makakuha ng validation mula sa kanilang kapwa kabataan. Ano nga ba ang aral na maaari nating makuha rito? Ang digital safety ay hindi lang tungkol sa pag-block ng websites. Ito ay tungkol sa bukas na komunikasyon. Kumustahin natin ang ating mga anak. Hindi sapat na alam nating nasa kwarto lang sila. Dapat ay alam din natin kung ano ang mga kaisipang pumapasok sa kanilang isipan. Inspect at gabayan ang kanilang mga digital interactions. Ang paghubog sa isang bata ay responsibilidad ng buong komunidad, ng paaralan, ng barangay, at ng mga digital creators na tulad natin na nagbibigay ng tamang impormasyon. Huwag nating hintayin na maging huli ang lahat bago tayo kumilos. Kung may napapansin kayong kakaibang kinikilos o nakakabahalang mensahe mula sa inyong mga kakilala, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga eksperto, guidance counselors at otoridad. Ikaw, anong masasabi mo dito?